Maraming residente ang umaasa sa itinatayong Subic Zambales General Hospital. Pero sa kabila ng higit 300 milyong pisong pondo, bakit nga ba hindi pa ito napapakinabangan? Ang detalye sa exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Halos 5 taon na pero hindi pa rin matapos-tapos ang Subic Zambales General Hospital sa Barangay Asinan Proper, Zambales. Kapag nagkakasakit o may emergency ang mga residente dito, kailangan pang tumakbo sa Olongapo City o di kaya ay sa San Marcelino. Emergency na. Ang hirap ng sasakyan. Kailangan talaga may sarili kang service. Katulad nung nakaraan, yung apo ko nung nakarang buwan, sumakit yung tiyan, tapos nagsusuka siya. Ayun nga, meron kaming tricycle na tinakbo namin ng Olongapo. Malaking tulong sana kung may ospital na gaya nito na malapit sa kanila. Kaya lang, mukhang matatagalan pa bago ito mapakinabangan. Eleksyon, idediretso, itutuloy. Pag wala muna, stop. Yan ang napansin ng residenteng si Libay. Umani din ng batiko sa social media ang construction ng ospital na ito. Nagkaroon kasi ng spekulasyon na may korupsyong nagaganap. Nitong nagdaang linggo, nagbigay ng paliwanag ang local officials tungkol sa construction ng ospital na umaabot na ng 349 million pesos ang halaga. Kaya raw ito natatagalan dahil pabago-bago ang naging disenyo. Sa orihinal na plano, pang-infirmary na may 20-bed capacity lamang. Pero nang lumaon ay nadagdagan at naging 75-bed capacity na ang ospital. At nang inspeksyonin ng DOH ay ginawa pa itong 150-bed capacity dahil nakita umano nila na mas maraming pasyente ang dudulog dito mula Zambales, ilang bayan ng Olongapo at Bataan. Dahilan kaya nagbago na rin ang direksyon at budget ng proyekto. Nang puntahan ng Billionaire News Channel ang DPWH District Office, ayaw nilang sumagot sa mga tanong dahil may instructions daw sila na dapat ang kalihim na lamang ng DPWH ang maaring sumagot ng anumang media inquiry ng infrastructure projects. Matapos ng pagpapaliwanag ng mga opisyal, napansin daw ng mga residente na pinaspasan na ang construction at aasahan na raw na ito-turn over na ang completed hospital sa darating na Nobyembre ngayong taon. Pero ang operational budget, medical equipment, furnishings at mga tauhan ay pupunan ng national government. Para makakuha ng karagdagang linaw sa issue, sinubukang kunan ng pahayag ang DOH pero hindi daw available ang tagapagsalita na si ASEC Albert Domingo. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.